Marahil ay iginuhit talaga ng tadhana na matagpuan ko si Amaya sa dagat upang maging bahagi siya ng ating buhay. Sandaling malaman ko na totoo ang aking hinala. Mananagot si Dian Lamitan at ang kanyang mga kasabwat. Napatid ko na may kinalaman si Dian Lamitan sa sinapit ni Haralingayan. Napakatigas ng ulo ng babae yun. Anong gagawin natin ngayon, Dian Lamitan? Wala akong kinalaman sa sinapit ng iyong ina. Nagising na ang inyong iloy at nais nang makausap ang kanyang mga anak. Napanatag na rin ang aming kalooban. Maaari niyo bang tukuyin kung sino ang may gawa nito sa inyo? Wala sa isipan ko ang pag-ibig. Malapit na niyang maabot ang pinakamataas na antas ng pagiging isang mandirigma. At ang tanging hangad ko lang, matalo si Pusaka upang hiramin ang magaling na mandirigma. Nagapi niya ang aking ama. Nangangahulugan lamang na isa na siyang pagani. Isa na siyang ganap na mandirigmang may pinakamataas na antas. Eloy, bakit hindi kayo magtapat? Sino nga bang nanakit sa inyo? Hindi ko siya namukhaan. Nagpapasalamat ako kay Laon at ligtas ako. Natutuwa kami at hindi niya pa kami inuulila. Mga Ginoo, ako ay labis ring nagulat sa pagkakaligtas ng iyong iloy. Marami akong bagay na nais talakayin sa kanya. Kaya sana ay makausap ko siya ng sarilinan. Hindi nila siya kailangan pang kausapin, Dian Lamitan. Pagkat ang Hara ay mahina pa, kaya't nararapat mo na siyang magpahinga. Hayaan mo ang iyong tunay na ina, Binayaan. Pagkat marami rin kaming pag-uusapan. Kaya't iwan mo muna kami upang kami magkasabay na. Tama ang inihayag ni Dayaw. Si Amaya ay nagtataglay na rin ng lakas ng isang bagani. Binabati kita, Amaya. Ang husay na pinakita mo ay kapangyarihan hindi man mula sa iyong pagsasanay, kundi kaloob ng mga diwata. Siyang tunay. Tagang salamat. Ako'y lubos na nasisiyahan sa iyo, Amaya. Kayong dalawa ni Dayaw ang dapat kong pasalamatan. Sapagkat nang dahil sa inyo, nadagdagan ang aking kaalaman sa pakikipaglaban na siyang magagamit ko sa pagbalik ko sa aking poon. Mapanganib ang gagawin mong pagbabalik sa inyong buod. Kaya kailangan mapaghandaan mo na mabuti. Tama ang iyong tinuran. Matagal ay nabuo sa aking isipan. Sabihin mo sa amin, Amaya, kung anong paghahandang gagawin mo. Akala ko ba'y nais mong magkasarilan tayo? Bakit tila naputo lang yung dila? Huwag mo akong tadyain, Lingayan. Hindi ako nakikipaglukuhan sa'yo. Batid ko na kilala mo kung sino ang nagtarak ng balaraw sa iyong katawan. Oo. Di ba't ikaw? Ngunit bakit hindi mo ako isinuplong sa iyong mga anak? Nais ko sanang matuwa. Ngunit ako ay labis na nagtataka kung bakit hindi mo ako ipinagkanulo. Sapagkat nais ko na ako ang magparusa sa iyo. Kaya't samantalahin mo na ang araw ng nalalabi mong kalayaan. Pagkat sa sandaling ako ang maging Hara muli, daratal na rin ang araw ng iyong kaparusahan. Songil! May kailangan kayo, Hara. Kung nariyan pa ang punong babaylan sa labas, nais kong samahan mo siya pa uwi. Nang sa gayon ay maipatalastas mo kay Raha ang away ang nais kong sabihin sa kanya. Ano ang nais niyong ipasabi sa Raha? Na ako ay handa nang makipag-isang dibdib sa kanya bukas ng umaga. At gaganapin yon sa kanyang balay. At nais kong daluhan ito ng lahat.
Ang isang maisog na bagani ay hindi rin umuurong sa alak. Kaya uminom ka. Amaya, ang isang mandirigma kailanman ay hindi bumibitiw sa kanyang sandata. Kahit sa sandaling siya'y kumakain o umiinom ng alak. Nang sa gayon, handa siya sa anumang panganib. Tama yan. Ngayon, Amaya, nais kong ihayag mo sa amin ang binabalak mong gawin pagbalik mo sa iyong puod. Nais ko munang manmanan ng mga kaaway. At sa sandaling handa na ako, titipunin ko ang aking mga kasama upang sumalakay. Paano mo magagawa yung magmamanman ka kilala ka nila? Kaya't mas mapanganib na makita ka nila. Mas makabubuti kung hindi na ikaw pumunta doon. Magsugo na lang tayo ng ibang gagawa nito. Nais ko na ako ang magtungo roon. Kaya't may naisip na akong paraan. Paano? Magbabalot kayo ako. Magbabalat kayo? Itatago ko ang aking katauhan. Nang minsan sumama ako kay Dayaw sa pamilihan, ay nakita ko ang isang babae na takip ang buong katawan hanggang ang kanyang ulo at muka. Dayaw? Tingnan mo ang babae niya. Bakit balot na balot ang kanyang katawan, pati ang kanyang ulo at muka? Sapagkat sila ng kanyang asawa ay nabibilang sa kakaibang lahi. Iba ang kanilang kaugalian at paniniwala. Amaya, wala silang mga diwata. Ngunit meron silang iisang sinasamba na kung tawagin ay Ala. Ala? Magkakaiba talaga tayo ng lahi. Ngunit kamangha-mangha. Kaya nais kong gawin yun. Upang walang sino man ang makakilala sa akin. Itatago ko ang aking katauhan, ang aking muka. Magpapanggap ako na mangangalakal. Nang sa gayon walang makakilala sa akin. Ang abaya ay isang iginagalang na kasuotan ng mga babaeng naniniwalang sa Islam. May mga ilan akong kaibigan na nagmula sa kanilang lahi. Maaari ako magtungo roon upang humingi ng pahintulot na ikaw ay makagamit ng kanilang kasuotan. Salamat, Dayo. Aasahan ko yan. Kung gayon, kailangan ko nang umalis nang makabalik ako agad. Mag-iingat ka, Dayo. Paalam, Amaya. Ama. Kumayo ka, anak. Ibig nilingayan na bukas na maganap ang aming pag-iisang dibdib. Yan ang nais mangyari ng Hara Kapunawan. Na aking pagbibigyan. Kaya't bumalik ka kay Lingayan at ipahayag mo sa kanya na matutupad ang kanyang hiling. Masusunod, Kapunawan. Paragahin. Ibig kong ipatalastas mo sa lahat ang tungkol sa aking nalalapit na pakikipag-isang dibdib bukas. Nais kong maanyayahan ito ng lahat, pati na rin ang mga dato sa ating mga kapanalig na banwa. Kaya tumayo ka at gampanin ang aking mga utos. Susunod, mahal na Raha. Mahal ko nga po, ako man ay lubos na nagagalak sa nalalapit mong pakikipag-isang dibdib sa babaeng iyong pinili upang maging iyong asawa. Nagtataka lamang ako kung bakit ilang araw pa bago magkabilugan ng buwan at halos hindi pa gumagaling ang sugat ni Lingayan, ay tila nagmamadali siya na makipag-isang dibdib sa iyo. Ano kaya sa tingin mo ang dahilan ng pagbabago ng isip? Batid kong tutol pa rin ang iyong kalooban sa aking naging pasya. Iloy, bakit tila nagmamadali kayong makaisang dibdib sa angaway? Bakit pa natin ito patatagalin? Gayong kapwa-patid natin na kailangan itong maganap. Ang araw ng aking pakikipag-isang dibdib kay Angaway ay siya ring araw ng pagbabalik sa atin sa kapangyarihan. Kaya't hindi mo ito dapat ipag-alala. Bagkus ay ikatuwa pa. Kung ano man ang dahilan ni Lingayan o Rey Hilway, yun ay hindi na mahalaga sa akin. Sapat na sa akin na matutuloy ang aming pag-iisang dibdib nang sa gayon ay tuluyan na akong tanggapin ng mga taga rito. At Rey Hilway, ibig kong kayo ang mamahala sa paghahanda ng aking nalalapit na pakikipag-isang dibdib.
Ibig ko itong maging pinakamalaki at pinakamarangyang pagtitiyak na magaganap dito sa ating puod. Masusunod, Kapunuan. Hindi ko man magawang matuwa, ngunit asahan ninyo na hindi masasayang ang gagawin ninyong pagsusumakit. Partawag. Nais kong pulugin ang ating mga kasama. Tayo na. Natutuwa ako sa iyong isinalaysay. Magpasalamat tayo sa dakilang laon at tunay nang ligtas si Lingayan. Diyan lamitan. Diyan lamitan. Anong napag-usapan niyo ng Hara? Tunay nga bang nabatid na hindi kayo nanakit sa kanya? Batid niya. Kaya nais niyang maganap bukas ang pakikipag-isang dibdib niya kay Angaway. Nang sa ganon ay madali niya ako mapaparusahan. Alam kong isa ka sa mga nagagalak na nakaligtas si Lingayan Mantal. Magpakasaya ka na, ngunit hindi ito magtatagal. Sapagkat sinasabi ko sa'yo, walang makakahadlang sa lahat ng mithiin ni Lamitan. Silang tulo lamang ang nadagdag sa ating pangkat? Mahirap maghanap ng kapanalig dito, Ginoo. Lalo't nakakatakot na maging daan ito upang mabunyag ang ating binabalak. Magkagayon man, mapalad pa rin kami sapagkat may mga pumayag na umanib sa ating pangkat. Dagang salamat sa inyong pagtiwala. Pagdami, hindi sapat ang ating bilang. Sungil, para tawag. Nasa namang mandirigmang inyong nakausap? May isa kami nakausap, ngunit takot na siya makipagtulungan pa sa atin. Kaya hindi na kami nagbakasakali ni Sungil na makipag-usap pa ng iba. Malipayong adlaw, Dato. Amaya. Narito ako upang tignan kung nakabalik ka na sa iyong pangangayaw. At nais ko rin sana magpaalam sa'yo dahil lilisanin ko na ang puod na ito. Kinagagala ko na ligtas ka. Ngunit hindi ang aking mga kasamahan. Iilan lamang kaming nakaligtas sa pananalakay na aming ginawa. Kung ganyan, nakikiramay ako sa mga nasawi mong kasamahan. Ngunit huwag ka mabahala, Ginoo. May isa pa tayong kapanalig na nagbigay ng katiyakan sa amin ni Paratawag na tayo tutulungan niya. At sino ang mga kapanalig na ito? Kailangan namin ng isang maisog na mandirigmang katulad upang magtagumpay ang pag-aaklas na binabalak namin laban kay Angaway. Sisikapin ko matutunan ng lahat sapagkat yan ang magiging susi natin sa tagumpay. Hindi ko pa maaaring ibunyag sa inyo. Ngunit matibay ang aking paniniwala na lubhang malaki ang maitutulong niya upang magtagumpay tayo sa ating pag-aaklas. Kung gayon ako ay nasasabik na makilala itong mga mandirigmang iyong tinutukoy, Sungil. Sa takdang panahon, Ginoo, makikilala mo rin siya. Pinapangako ko yan. Ngunit hindi ko lang mabatid. Bakit mo kailangan mangayaw? Ganun hindi naman kayo salat sa pagkain sa bundok. Amaya, hindi pagkain o kayamanan ang hangad ko sa pangangayaw, kundi upang makitang muli ang nawawala kong anak. Anak? Ngunit paano ka nahiwalay sa iyong anak? Sapagat ako'y pinarusahan ng aming raha, kaya ipinagbili ako upang maging alipin ng iba. Ngunit tumakas ako. Napadpad ako sa puok na ito at kinupkop ng mga taong ito. Hindi naglaon naging pinuno nila. Ngunit kailanman hindi ko makakalimutan ang aking anak, si Alunsina. Alunsina? Alunsina? Alunsina, di na malungkot ka. Bakit? Sapagkat nalala ko si Umbo Amaya at ang aking ama, Dadadalang. Kapwa na nila akong binayaan. Kapwa na wala na sila sa aking piling. Alunsina, huwag mong sabihin yan. Alunsina ang ngalan ng aking anak. Maaari ko bang malaman kung saan puod ka nang galing? Sa isang puod na matagal na pinamunuan ni Rahamang Gubat. Kilala ko ang Alunsinang tinutukoy mo. Sapagkat doon din ako nang galing sa puod na yun. Siya nga. Hindi ko lang siya kilala, Dato.
Bagkus ay tinuring ko siya ng munti kong kapatid. Ikinagagalak kong marinig ang balitang ito. Ako may natutuwa rin. Sapagkat nananabik na sa'yo si Alonsina. Masaya ako't naging kaibigan kita. Babaonin ko ito upang ipaalam sa kanya. Sa ating dalawa na lamang ito at huwag na makakarating sa ibang tao. Ako ay nanaginip at may isang babaeng nagsabi sa akin na makikita ko ng muli ang aking anak na si Amaya. Kung totoo yan, sana nga'y buhay pa si Umbo Amaya. Nang sa gayon ay matupad niya na ang kanyang pangako sa akin na makakasama ko na muli ang aking ama. Kaya't manalig ka, Alonsina. Manalig ka na buhay ang aking anak nang matupad na niya ang iyong kahilingan sa kanya. Nananalig ako, Dada Dalang. Kung babalik ka sa inyong pood, tiyak na makikita mo ang aking anak. Gusto ko sanang sumama sa iyo, ngunit natitiyak kong makikilala ako ng mga kalahi mo na siyang pinuno ng mga nangayaw sa kanila. Hindi mo na kailangan sumama sa akin. Naroon lamang ako upang manmanan ng mga kaaway. Ngunit sa sandaling handa na kaming sumalakay, doon kita isasama upang makita mo ngayong anak na si Alonsina. Ngayon pa lamang ay sumasang-ayon na ako sa balak mo. Iginagawad ko sa iyo ang aking basbas upang maging matagumpay ka sa pagmamanman sa mga kaaway. Dagang salamat, Dad. Amaya. Tila wala kang dalang kasuotan. Hindi ka ba nila pinagbigyan? Ang kanilang lahi ay may isog sa kanilang kaaway. Ngunit ako ay isang kaibigan. Kaya ako ay kanilang pinagbigyan. Ito nga mga kasuotan. At may mga sandata pa. Ngunit tila kakaiba ang isang ito. Sapagkat yan ang aking susuotin sa aking pagsama sa'yo. Dayaw? Sasama ka sa akin? Amaya, hindi kita maaaring pabayaan pumunta doon mag-isa. Kaya bilang isang kaibigan, dadamayan kita. Kung gayon maya-maya aalis na tayo. Kaya maghanda ka na. Tutungo tayo sa aming poon. Ang pag-iisang dibdib na ito ay dapat pag-usapan at magpasalin-salin sa lahat ng lahi dito sa ating poon. Kaya gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang bago magliwanag ay matanghal ang dikit at dingal ng balay ng ating raha. At ang pagkain ihanda ay dapat na maiangkop sa pihikang panlasa ng ating mga dakilang panauhin. Tila tuloy na ang pag-iising dibdib na gagawin bukas. Lubha na ako nababahala diyan lamitan. Ano kaya kaparusahan na gagawad sa'yo ng Hara kung sakaling matuloy na siya ang maging asawa ng Raha? Hindi, Silay. Hindi niya ako mapaparusahan. Hindi ako papayag. Kayo mukhang mga lumad. Kung hindi ko kayo kilala, masasabi kong ibang lahi na nga kayo. Mainam kung ganun, mahal na pusaka. Amaya, may pabaon sa'yo ang ating mga kasama. Mga bata, Hindi kayo. ibigay niyo na sa kanya ang dala niyo. Guro, tanggapin mo ang mga ito. Kung magamit mo sa inyong paglalakbay. dagang salamat. Malulungkot kami sa inyong pagkawala. Ako man ay malulungkot din sapagkat hindi ko na kayo matuturuan.
Amaya, kailangan na nating umalis. Batid kong may naghihintay sa atin sa tabing ilog. Ama, Apila, magpapaalam na kami. Umayo kayo, dala ang aking basbas at ang patnubay ng mga diwata. Maraming salamat sa iyo, mahal na pusaka. Mga paslit, mag-iingat kayo. Amaya, batid kong ika'y nasa sulat ngayon. Nahihimlay. At ako'y labis na nagsisisi sapagkat ako'y naging daan ng iyong pagkawala. Amaya, nag-aalala ka ba sa maaari mong abutan sa inyong puod? Tiyak, makikita mong muli ang itinatangay mong Ginoo. Si Bagani. Bagani? Yun ba ang ngalan niya? Tala, aking buwan. Ang buhay ko ngayon ay punong-puno ng agam-agam, ng alalahanin, ng takot. Kung kapiling lamang kita ngayon. Batid kong ikaw lamang ang makakapagbigay ng kapayapaan sa aking loob. Ngunit kailangan ko lang tanggapin na wala ka na. Na kahit kailan na hindi na kita makikita. Na habang buhay na ako hindi mo mapayapa pa. Oo, Dayaw. Bagani ang kanyang ngalan. Tama ka't nasasabik na akong makita siya. Ngunit kinamumuhian niya ako. Ngunit sa kabila ng lahat, may pagmamahal ka pa rin sa kanya. Hindi na mahalaga yun, Dayaw. Batid kong nais ko siyang makita. Ngunit hindi yun ang aking pakay. Kundi ang magbalik sa aking puon. Mang Gubat, bigyan mo ako ng lakas ng loob upang magawa ko ito. Mahal ko, isinasamo ko, gabayan mo ako. Pambihirang pag-iisang dibdib na ito ng dalawang taong natatangi sa lahat, lubos na nagmamahalan at minamahal ding lubos ng mga tao sa puod na ito, ay akin ang sinisimulan upang sila'y pagbuklurin at nawa'y pagpalain ni Laon, bigyan ng isang matalinong tagapagmana na magiging uliran sa lahat ng mga namumuno sa puod na ito. Dato Bagani, bakit kalumisan? Ayaw mo ba bang masaksihan ang pakikipagisang dibdib ng iyong Iloy? Ang aking loob ay labis na lumalaban sa nagaganap na pakikisang dibdib. Mabuti nang umalis ako dito sa halip na makagawa pa ako ng hindi maganda na makakasira sa lahat.
Naunawaan ko ang iyong nararamdaman. Kailangan mo ba ng makakasama? Ibig mo bang damayan Hindi na. Salamat, Binayan. Ibig ko mapag-isa. Ngayong naganap na ang pagbibigki sa inyo, mag-asawa na kayo. Mabuhay ang bago mag-asawa! Mabuhay! 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 Narito na tayo sa aming puon. Sino kayo? At anong ginagawa niyo dito sa aming puot? Wala na akong halaga sa aking apo. Napapansin ko nitong mga ilang araw hindi na niya pinakikinggan ang aking payo at walang pakundangan na niya akong nilalapastangan. Ganito marahil ang nangyayari sa isang taong biglaang nakakamit ng kapangyarihan na lalaso ng isip at puso nito. Gampanan mo na ang iyong tungkulin sa akin bilang iyong asawa kung ayaw mong masaktan muli. Tunay nga marami na nangyari mula nung umalis ka sa inyong puot. Ngunit malalaman natin lahat ng ito dahil nandito na tayo. Kaya tayo na. Samahan mo ako magmanman. Sino kayo? Bakit may mga dayo rito? Ang aking galit kay Amaya ay hindi ko maaaring ilipat sa iyo o kanino man. Lalo't kailangan ko ngayon ng isang kaibigan na mapagtatapatan. Maaari niyo akong maging isang kaibigan at kahit kailan ay hindi ko kayo ipapahamak. Binigyan mo kami ng dahilan upang magalak sa iyong pagbabalik, Amaya. Isasagawa na ba natin ang paghihimagsik laban kay Angaway? Sa ngayon, nais kong gumawa kayo ng paraan upang makaharap ko ang Raha. Nang malaman ko ang kanyang tanggulan, pag natukoy natin yun, maiisip ko kung paano natin maikakasatuparan ng ating pagsalakay. Sila ay mga ngalakal na dayo. Nais nilang mapagbili ang mga dalang sandata.